transportation ang ginamit namin. Ang usual transport nila is pedicab. Yung parang katulad sa Thailand, yung tinatawag na tuk-tuk. Pero in this case mga guys, may mga pedicab sila na hindi ganun. Yung iba malaki yung space, yung iba naman is hindi. So in this case siguro meron lang siyang pandalawa person or let's say pang-apat. Yung iba naman ng mga pedicab nila ay mayroong pang 7 katao. Meron sa back side at meron naman sa front ng pang-apat na tao sa front. So yan mga guys, as you see yung road nila, meron ng place para sa mga bicycles or motorcycles ba to. Anyway, kahit na sabihin natin ganun ang setup ng kanilang road, hindi mo pa rin maiwasan dito yung mabilis pa rin ang pagmamaneho or pagtakbo ng mga vehicles, lalong-lalo na sa mga motorcycles. So, recently daw, may nagkwento lang sa amin doon. So, mga 5 kataong foreigner daw, yung mga nasawi sa aksidente. So, yung mga foreigner daw na to ay may kanya-kanyang istorya sa kanilang pagkaka-aksidente, no, na nasagi sila sa truck or nakasalubungan nila yung mga truck. Yun nga, dahil sa dito sa mga road na to is highway talaga siya. Medyo nakakatakot kasi lalo na sa may bandang part ng Dawit, sa may dulong-dulo na talaga, parang Baguio type talaga yung road nila doon. So ganyan din siya, gawa din yung daan nila pero as in pabali-balik ko siya. So cave siya ganyan. So nakakatakot doon. So yun nga mga guys, kinwento nga nila na maraming 5 kataong foreigner ang nasawi dito kamakailan lang. Yun nga na naputulan ng ulo yung iba naman is naputulan ng paa, yung iba naman yung iba nakasurvive. Survive or nga yung iba or yung isa, pero yun nga hindi na naman siya makakalakad pa. So meron namang naiwan na disability sa kanyang pangangatawan. So kaya guys, sana pag ganitong mga bagay, mag-ingat-ingat kayo, no? Huwag kayong basta-basta bira-bira sa may daanan, lalo sa mga highway part. Kahit na kailangan nyo kasi mag-unos dili, kailangan nyo mag-ingat sa pag-drive. Huwag sobrang mabilis, huwag sobrang ding mabagal. So yun nga, papunta tayo sa direction ng Dawit. Yan po yung place nila. Yan po yung makikita nyo sa Dumaguete. Parang baryo lang po siya, ganyan lang po. Tapos yung dagat lang po yung kadalasan ninyo magiging interesting spot dito sa Dumaguete. So far, yung pagbabakasyon po namin dito, hindi naman kami nakarating sa mga maraming or iba't ibang resorts dahil 5 araw lang po kami dito. Pero yung pagtira ko dito, last year, decades ago pa, 2008 yata yun. Hindi ko lang basta 20 years ago or 30 years ago, nakita ko na naman na yung part ng Dawit. So, in that time, hindi pa naman siya ganun kaayos. Yung parang simple barrio lang siya, ganyan. Tapos yung may ocean, yan. Tahimik na lugar. Tapos maraming aso, yan. As usual na yung mga aso doon. As usual na rin yung mga tabing bahay mo na typical Filipinos lifestyle, ganyan. Yan, tumira po ako dyan sa may bandang part na yan. Pupuntahan natin yung leading destination natin. Dyan po ako tinira ng ex-boyfriend kong German dati. Pero yun talagang lugar na kung saan unfortunately hindi ako nakarating doon. Dahil kulang na nga kami sa oras at gabi na siguro 3 na kami nag-start na pumunta dito. So hindi na namin lahat malakad or hindi na namin lahat ma-check kasi nga kumain pa kami sa restaurant lang napuntahan namin at nag-inom kami. So yan, kung ano lang po yung nakikita nyo sa video ko na to, yan lang halos ang makikita nyo sa Dawit or sa Dumaguete.
Ako may mga nagbago. May mga nagbago dito, no? Pero hindi ko pa rin masasabi na yung Dumaguete is nag-upgrade talaga. For example, itong bridge na to. Yan, kung saan nyo nakita yung art ng Nawi. Yan, wala dati yan. Pero ngayon nagawa na siya. Pero yung expectation natin, isipin mo, pero yung 20 years ago, or 13 years ago, let's say, expected mo, di ba, yung napaka-modern na ng style niya, dami nang nabago, dami nang ganyan, dami ng project na nagawa. Pero kung pupunta ka doon is may nagbago, pero hindi naman siya ganun talaga, ka-modern. Hindi naman lahat alos talaga nagbago. Pero oo, may nagbago. I mean, ang ibig ko ba sabihin, parang hindi ko siya nakikita nagbubulong ng sobra. Siguro yung lang nito yung pagkakaroon ng ocean. Pero kung papipiliin ka, titirahan mo or something, hindi ko siya talaga, never ko siyang in-appreciate na tirahan. Itong lugar na to, I don't know. Para sa akin kasi, masyado siyang, hindi kasi ako sanay sa mountainous na lugar. Though na, hindi ko naman sinasabi na, I grew up naman sa barrio, diba? Place namin, yung originally place namin. Kaso lang talaga, siguro ngayon nasanay na talaga ako sa city. So, para sa akin yung area talaga ng Dumaguete, maliit lang siya, tapos hindi pa siya ganun ka-popular para sa akin. Kung titira ka doon, tapos hindi ka sanay sa lugar nila, hindi ka tiga doon, hindi mo siya ma-appreciate mga guys. Kasi tumira ako doon, alam ko yung pakiramdam. So, you feel something strange. Tapos, may mga mabait naman na taga doon, meron naman hindi mo siya feel, or hindi ka rin nila feel. Mag-a-adjust ka talaga. Kung papangin niya, mag-a-adjust ka talaga sa surroundings mo, and you feel strange all the time. Tapos, syempre, hindi mo ka-dialekto yung mga tao, hindi mo sila gano'ng kakilala, hindi ka rin naman gano'ng kadaling tiwala, di ba? So, itong mga tao na to, merong delikado, merong hindi, mapimil mo naman yan. Tapos, yung tingin nila sa'yo, alam mo naman sa mga Pilipino, napakahilig nilang mag-stare sa tao. Hindi mo alam kung ano yung pinagmamasdan nila sa'yo. Alam mo yan, mga taong bundok, yan. Madalas mo makita yan sa mga tao from far, from a mountainous lugar. Yan. So, guys, naipakita ko sa inyo kung siguro naman karamihan dito sa mga reels na nagre-reels, no? Alam nila to lugar na to, baka nga mayroong mga nagre-reels, kaibigan tayo dito nagre-reels na tiga Dumaguete pala. So, yan lang po yung makikita nyo sa lugar ng Dumaguete. Tapos, yung mga resorts naman is gawa naman yan ng mga foreigner, di ba? Mga foreigner naman din na nagpo-provide yan at nagpapaganda. So, ulang din naman sa budget yung Pilipinas. Hindi naman yan kayang pagandahin ang lahat. So, yan. Ewan ko, para sa akin, at para naman sa ibang mga foreigner, siguro, kung matanda na sila, gusto nilang magretiro, tapos ayaw na nila sa mga syudad-syudad, di na sila nagbabar hopping, ayaw na nila ng mga entertainments na lugar, I suggested kung naghahanap lang sila ng tahimik na lugar, kung saan sila makakapamuhay, makakapagsimula, I suggested yan yung mga ganun lugar. Yan, mga nagre-retiro na mga Amerikano, mga foreigner, lahat, no? Tapos kung may mga asawa naman silang Bisaya, yan, madali lang sa kanila maidala dyan, kasi ka-dialecto naman nila, or I don't think yung Dumaguete yung salita nila is pareho. Depende kasi yan sa kalapit lugar mo. Mindanao ka, malapit ka sa Dumaguete,
minsan parang naglilip lang din yung dialekto nila. Pero kung Leyte ka, tapos ibang party ka, minsan iba, waray kasi, waray yung salita. So, hindi lahat ng Bisaya is para-pareho ng dialekto, hindi rin lahat ng Bisaya is nagkakaintindihan. So, ganun lang. Yan guys, sana nakita nyo kung yung mga